ko lang sila, pero I don't know their names. Yeah? Kaya nung sinabi sa akin ni Bibi Jaime, tita yan yung second school. Sabi ko, hindi na, siya pala yun. Pero yung name niya ay hindi ako pamilya. So anyway, itong ating second speaker, dati po siya registered midwife. Tama, dito sa Riway, whatever your profession, very equal. And then also, talagang nakalimutan ko ito yung ano mo, tita, no? Pasensya ka na. Ano ka ko? Naano siya dito sa Riway kasi na-invite lang daw siya kasi sabi kakain daw siya. Kakain daw eh. Di ba lahat naman yung may buffet daw? Di ba tama ako? Alam ko sa kanya kanina, nabusog ka naman. Matapos mo mabusog sa kanila, dinala ako dito sa training. So, yun yung unang perception niya sa Riway. And then, sabi ko sa kanya, paano ko nagustuhan ng Riway? Tama yung sabi ni Tita Flor kanina, kasi tayo, as we go older, talagang lumalabas na po yung mga sakit-sakit. Lalo na kung hindi tayo naging aware sa mga kinakain natin, dahil talaga sabi nga masarap kumain no? Kasi ang ating tongue, ating dila, mas gusto nila yung delicious kesa sa nutritious. Po? So, dun siya na hit. Nakita niyo yung dito mo kanina. Kailangan invite natin ma-hit dun sa magiging topic ng speaker. No? Na-hit siya sa health. No? Sa health siya na-hit. Kaya tuloy-tuloy tayo hindi ko siya mapatin dito. At yun naman talaga ang purpose natin dito. Pag aware tayo sa health natin, we can be productive. Dahil kung hindi tayo healthy, makakapapasyal ka ba? Makakapunta ka mo sa ganito. I'm this leader. Sabi niya sa akin kanina, parang hindi lang pala ako yung since yung Joy Riway, lahat ng international training ay napuntahan ko po. Siya rin pala, no? Isa senior citizen po siya. So, for that, I will not long ang introduction, sabi niya, simplify na lang at very discreet na lang ang pag-ibig sabi ng mga speaker. So, please welcome Tita Marialyn Calumba. Our taga-Bautista. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. Okay, nakakawa natin kung nakikita ang mukha ko dito sa stage. Every week, present ako. First time ngayon araw. Last Monday, dito na ako nakatayo. Sabi ko, salamat na kaibigan tayo. Ngayon, marami-rami. So anyway, kagabi, kung ano nangyari ginawa ni Sir Jaime sa akin, habang umuwi ako galing dun sa event kagabi, nasakay ako sa bus pa uwi. Bigla na pinag si Sir Jaime. Tita, sa ano niya? Hi. Sabi ko, Sir, Sir, hello Sir, bakit ko? Kaya may tumawag. Tita, pwede ka ba maging speaker bukas? Sabi ko, bakit? Sabi ko, nagsalita naman ako nung Monday. Sabi hindi, kasi ikaw talaga. Siyempre, pagdating sa Riway, anong natin, attitude? Never say no. Sabi ko, ang may pakanan nito siguro si Ma'am Helen. Yung maganda kong sponsor. Di tinawagan ko. Habang sa kaya ko. Ma'am, ano ba talaga? Sabi niya, ay, huwag ka na magreklamo. Basta bukas, pumunta ka. Alam mo, nag-isip ako, kinabahan ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ako sa kadami-daming almost 2,000 attendees kahapon. Ako pa napili. Wow! Diba? Yes!
So ngayon, nag-iisip ako, nagmuli-muli ako. Nung tumingin ako sa kanan ko, ano na, pure gold. Sabi, nag-isip ako agad. Sabi ko, bakit pure gold? Sa kanan. Pag umuwi ka, imos, lahat kaliwa. Di umarap ako sa harap, kasi sa bus. Ano na, overpass na. Las Marinas na pala. Supposedly, bababa ako sa District Imos. Isipin nyo, kung ano malayo. Grabe, sabi ko. Kinabahan ako kasi first time na tinawagan ako, tapos BD pa tumawag. Si Riley, di ba? Kamusta tayo dito? Almost instant. Nakakulong tayo dito. Ano ka ngayon ha? Ikaw mag-OPP, ikaw mag-testimony, ikaw mag-share. Bakit ako tinawagan? Kaya naano talaga ako, parang imasmasan, Walter Das Marinas na. Alam mo, nakarating ako sa bahay, General Villas, Yora Homes, alas 12 ng hating gabi. Ganun talaga, pero ilang oras lang tulog ko. Kasi nag-iisip talaga ako, nervous ako. Sabi ko, kadami pa naman ng mga tao. Lahat halos ng mga teammates nandun. Paano kung nandun sila? Ano sasabihin ko? Eh, balik-balik lang naman yung ating mga leader sharing, di ba? Buti sana yung mga guest natin iba dyan, kayo naman sa susunod. So, hindi pa po ako nagpatigala pala. Napunta na ako sa aking journey. Ako po pala si Marilyn Caramba, 64 years old. Wow. Nakapasok ako sa railway, bakit ba? Late 2018. So, isipin nyo, ilang taon na. Hindi pa ako senior citizen ng panahon na yun. So, pero hindi ako bumitaw. Hindi ako bumitaw kasi yung nanay ko namatay siya sa colon cancer. Yung tita ko, yung kapatid niya, namatay siya sa liver cancer. Di ba? May history. Nung sinabi ng kaibigan ko, Atining, kasi ako ang senior citizen ng millennials. Ano ba yung millennials? Early 20s. 90s pa tayo eh. Ibig sabihin, senior citizen ng millennials. Kasi kung saan ang mga millennials, nandun tayo eh. Pauhuli ba yung mga senior citizen? Diba? Ayun yun. So ngayon naisip ko, paano na lang kung sa pagdating ng panahon ako naman yung kasakit? Sana ko kukuha, sana ko kukuha ng ating kalakasan. So pag mawala naman yung ating mga mahal sa buhay, sino ba dapat natin lalapitan? Eh yung mga anak natin, nung maliliit pa, inaasikaso natin, inalagaan natin, para sila ang magtayo ng sarili nilang mga buhay pagdating ng panahon. Eh paano naman tayo? Diba? Tayo naman, pag tumanda tayo, isipin mo, ilan kami magkapatid. Pero minsan, pag umuwi ako sa probinsya, umiiyak yung nanay ko ng buhay pa. Sabi niya, 10 ang anak ko, pero wala ko kasama sa bahay. Diba? Wala ang kasama. Darating dyan sa pag... Okay lang yun kung wala tayong sakit. Kasi pwede tayong palipag-lipat sa mga anak natin eh. Punta dito, punta doon. Eh paano kung may sakit tayo? Anong gagawin mo? Diyan buti na lang, kung may mga anak ka naman na halimbawa, concern sa'yo, may sakong anak ko, ikaw wala. Di ba karamihan sa mga matatanda ngayon, mga limos na lang? Kasi wala na yung mga anak sa hirap ng buhay. So yun naisip ko. Kaya nung sinabi sa akin, punta tayo sa mga kahit doon. Ako naman, buffet. Sumama. Pagdating doon, kahit yung mga tao. Gumawa na ako ng plato, kumain. Pero pagkatapos, hindi sinabi sa kanya pupunta. Ano kayo lang? Basta kain lang. Umupo ako dyan. Ay, welcome pala yung aking dalawang guest. Yung pamangkin ko, isa. Sa Palasyo de Manila. So, welcome po sa railway. So, ito po yung buhay namin dito sa railway. Kung ano ka, hindi mo kailangan itawag. Kailangan mo sabihin kung ano ka para madadamayan ka nila. Kasi dito sa railway, ang sinasabi mo lang iwanan. Kaya hindi ako nakaalis na dito. Pero sinasabi nila, may asawa ka man, may magulang ka man,
man, may asawa ka man, may mga anak, pero hindi mo sila magiging forever. Yes. Di ba? Kailangan mo forever sa buhay. Na hindi kailangan mamanos ka sa ibang tao o kanino man. Ibig sabihin, yung mga anak mo, may kung saan bibigay yan, bibigay. Pero darating ang panahon, tatanungin ka, bakit nagre-reklamo ka ng pera? Saan na ang pera mo? Ano ginastos? Mas maganda may sarili kang kita. Ibig sabihin, hindi tayo manghihingi kung saan silang bibigay sa atin. So yun ang ginawa ko kasi nagtrabaho ko sa ospital. Nag-aral tayo, pinag tayo magulang natin. Nagtrabaho ako sa ospital. Nung nag-asawa, ano ang sabi ng asawa mo? Ano pipiliin mo? Karir mo, mga anak mo. So nag-resign, hindi ako umalis ako sa ospital. So anong ginawa ko? Bahay, palingki, mga anak, simbahan, eskwelahan, kahit sarili mo, hindi mo mabigyan ng damit, sarili mo, hindi mo mabigyan kung ano gusto mo. Kahit kinukuha naman ng anak mo. Di ba? Tama? Pagdating ng panahon, na katapos ng mga anak mo, nakag-graduate na sila, ito na panahon bago para tayo magiging sa sarili natin. Dahil dito tayo sa railway, si railway hindi marabot. Pag alam niya na kung hindi mo ka nagtatrabaho ka, ibibigay niya mo. Yes! Alam ko kung paano mahirapan kasi government employee yung asawa ko. Pupunta ka sa grocery, nakalista na lahat kailangan mo. Bibili ka na kailangan ng mga anak mo. Pero ikaw wala. Dahil ang sa iyo, papunta na sa allowance. Wala, never. Kung bibili ka man, pagtingin mo sa presyo, iiwanan mo. Dahil mahal. Pero dito sa railway, naranasan ko, hindi ako tumilingin kung magkano presyo. Kukunin ko. Pag may event sa ibang bansa, sasama ako. Pag uwi ko, marami akong dala. Pasalubong sa mga never ako mag-iinit. Kasi sa hirap ng buhay ngayon eh. Kahit anak mo magbigay sa'yo, kahit kailangan, sabihin mo man kailangan nila. Ano sila, nagbibigay sila sa'yo. Pero yung sa kanila, kulang pa rin yun. Kulang pa rin yun sa kanila eh. Kasi nag-uumpisa sila eh. Hindi mo sila pwede inihan ng gusto. Kung pwede, tulungan mo pa sila. Kaya, habang nagtatrabaho ako, dati, sabi ng mga kasama, kabut tayo. Lahat na sila, pumunta sa ibang bansa, para doon ang trabaho. Ako naman kumuha ng passport. Una ko kumuha ng passport, hindi ako pinayaran ng asawa ko. So, hindi naiwan ako. Pangalawa ko kumuha ng passport kasi nakagraduate na yung mga anak ko. Hindi pa rin ako nakaalis. Dahil maraming kailan. So sabi ng kapatid ko sa France, sabi niya, siguro ng Pilipinas ka na. Huwag ka na mangarap, dyan ka na lang sa Pilipinas. Ay, di mo na. Eh, nung nakapasok ako sa railway, sabi ni mga ganyan, Ate Ning, nakarating na kami sa Indonesia, nakarating na kami sa Hong Kong. Kailan ka ba magkuha ng passport mo? So, nirenew ko passport ko. Kasi wala pang isang taon na kuha na yung one star. At sa Malaysia pa kami binigyan ng trophy namin. Alam mo, habang naglalakad ko sa iyo, ang bait ni Lord. Noong unang panahon, malakas pa ako, bata pa ako. Gusto ko pumunta sa ibang bansa para pumunta ng pera. Para sa mga anak ko. Ngayon hindi ako nakaalis dahil may dahilan. Nakaalis ako ngayon, nakapunta ako sa ibang bansa, pinarangalan ako. Hindi ako nagtrabaho. Dahil ang laking rewards sa sarili mo. Hindi pala na senior citizen natin, tayo manatili na lang tayo sa bahay. Hindi pwede. Kung baga pa, tungtong mo ng 60, another milestone. Kailangan mo ibigyan halaga ang sarili mo. Doon ka naman magtanim na magandang hindi sa sarili mo. Para hindi ka ba, hindi naman ibig sabihin pag nag-take ka ng porsiyan mo, immortal siya. Lahat tayo mamamatay. Pero yung mamamatay ng natural, hindi ka ba namamatay ka sa nagdusa ka? Nag-aaway ng mga anak mo dahil ayaw na nila mag-alaga sa'yo kasi nagsasawa na sila. Yan ang iniisip ko. Isa pa, ayaw ko magkasakit ng katulad ng sakit ng nanay ko.
cancer. Kasi di ba, hereditary, yung baka sabi nila. Sa awa ng Diyos, tuwing mga anak ko dati, ay nais, dahil 8 lang siya ako. Para din mahal din. May maintenance na. Maintenance. Nang nakatake ka ng wheelchair, sabi ng anak ko, Ma, hindi na sumasakit yung kamay mo. Kasi hating gabi yung nagigising ako. Sakit yung mga kamay ko sa trabaho. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, bakit? Sabi niya kasi hindi ko na narinig na umiiyak daw ako sa umaga o sa gabi, hindi daw nila naririnig na nagre-reklamo ako. Ay sabi ko, oo nga no. Hindi ako nakapansin. Dito kasi sa railway, halimbawa, reverse aging, ikaw mismo hindi mo alam kung ano na nangyayari sa'yo. Kasi unti yung sa physical na anyo mo, sila mismo kita sa'yo na, uy, kumanda ka, uy, kumakas ka, uy, lumakas ka. Ganun. Uy, hindi ka na napapagod. Eh, ang dami na ng nilaban mo, hindi ka napapagod, naubos mo. Dati, hindi mo matapos nilaban mo. Lalala ka, iiwan mo. Sakit na ganun. Ngayon, kahit saan, pwede ka na. So, kaya sabi ko mga kailan ako na nandito ako sa Railway. Kasi sa Railway, marami akong pamilya, marami akong kaibigan. At saka higit sa lahat, marami akong pera. Di ba? Sino ba ayaw gusto na sasabihin ng kaibigan mo nga salamat dahil sa'yo gumaan yung pakiramdam. Di ba? Naganda sa kaluban, makatulong ka sa kapwa mo. Oo. Kaibigan ko, pag sabi may karamdaman, tapos may extra kong ballpen, binibigyan ko. Sabi niya magkano, sabi ko, inumin mo muna yan, saka ka na magbayad pag wala na siya. Eh, pag wala na siya sakit, naubos na yung bote, alangan mo hingi pa ulit, eh, bibili na. Nakakuntin ko, yun ang pag-aalaga ng isang tao, mahal mo. Ay, sir. Kaya sabi ko, paulit-ulit ko na itong sasabihin, paulit-ulit man ako dito sa stage, hindi ako magsasawang i-share ko sa iyo kung saan ako nakalagay. Pumunta ako sa ibang bansa, hindi ako magtrabaho. Natagdagan yung knowledge ko. Alam mo ba, pag mag-ano na tayo, senior citizen, makakalimutin tayo. Pero dahil sa coaching, dahil sa railway, nakapunta tayo sa ibang bansa, tinuruan tayo doon para ginasa yung utak natin. Pag uwi mo, yung ngiti mo, hindi mababayaran ng pera. Kaya sabi ko, kung ayaw nyo sa railway, kulang lang kayo sa kaalaman. Kailangan nyo muna malaman, huwag nyo isipin yung mahal. Isipin nyo muna paano kayo gumaling sa sakit nyo. Yes. Isipin nyo kayo kung paano kayo tumulong sa kapwa nyo. To follow na lang yung pera. So, mahaba-haba na. Dito na lang po ako. Magandang hapon po sa inyong lahat.